Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon at ipapakita sa inyo ang tatlong napakalaking gold depository vault sa iba't ibang bansa. Meron tayong tatlong bansa na nag-host sa lahat ng bansa na magdeposito para sa itong proteksyon o seguridad ng kanilang mga gold reserves. Katulad na lamang sa Pilipinas ay napabalitang meron tayong inilagay na sekreto lang sa Bank of UK sa England. Ay meron pala tayong gold reserve dyan. Ikinalat pala ito, hindi pala lahat nakalagay dyan sa ating Bangko Sentral. Meron din daw tayo sa Japan at dito sa Ottawa Vault sa Canada. Kaya kung totoo man ito ay napakaganda dahil mabigyan ng proteksyon ang ating mga gold reserves. Alright, so tapos na tayo sa the Bank of UK na gold depository. Noong nakaraang linggo ay atin na i-vlog yan na isa sa pinaglagakan ng ating gold reserve and ang vault sa the Bank of England or sa UK. Ngayon ay punta naman tayo sa Canada, sa Ottawa. At para sa karagdagang detalye ng ating vlog ngayon, tayo manghiram ng hiram tayo ng video courtesy ng Arvin Pulo TV. Narito ang video atin panoorin. Ang mga gold vault na ito ay matatagpuan sa ilalim mismo ng kanilang headquarters sa Wellington Street, Ottawa. Itinayo ang pasilidad na ito upang magsilbing imbakan ng ginto ng bansa, lalo na noong 1950s at 60s kung kailan umabot ng higit sa 1,000 tonelada ang kabuuang reserba. Noon, isa ang Ottawa Vault sa pinakamahalaga at pinakaligtas na taguan ng ginto sa buong Western Hemisphere. Napakalakas ng depensa ng pasilidad na ito, reinforced concrete na pader, mga silid na bakal ang lining, at mabibigat na blast doors para masigurong protektado laban sa pisikal na pag-atake at maging natural na kalamidad. Tulad din ng ibang central bank vaults, mayroong mga multi-layered na access control dito, kabilang ang time locks at limitadong key holder system para matiyak na tanging autorisadong tao lamang ang makakapasok. Ngayon, iba na ang gamit ng vault. Hindi na ito pangunahing imbakan ng ginto ng Canada, kundi ginagamit na bilang custodial vault para sa mga banyagang central banks at international institution. Ayan, so custodial vault na siya para sa lahat ng central bank ng iba't ibang bansa. Katulad ng Central Bank of the Philippines, pwede tayong maglagay doon. Yun nga ang sabi na meron tayong ginto rin dyan sa Canada na gold reserve. At pangatlo ay meron din daw tayo sa Japan. Alam naman natin na gold reserve natin noon ay marami. Pero iba yung Marcos Gold kasi ang Marcos Gold ay talagang nagkalat yan sa 170 banks yata all over the world ay diyan nakalagak yung mga Marcos Gold na sinasabi. Ikinalat ni FM para hindi basta-basta ma-scam ang kanyang mga ginto. At sa tamang panahon, ngayon yata yung tamang panahon ay pwede na raw makuha yung mga interest nun. Pero itong binigyan natin ng vlog ngayon, ay ito yung mga totoong gold depository ng tatlong bansa na napaka-secured at meron nga daw Philippine Gold Reserve dito. So kung Philippine Gold Reserve, hindi yung Yamashita Gold hindi yung Marcos Gold yon. Talagang ginto ng ating Central Bank, ng ating pundo na gold reserve ng Pilipinas. Okay, balik tayo sa video courtesy ni Arvin Pulo TV. Mas nakita at mas malawak na flexibility. Bagamat maraming kumontra sa pulisiyang ito, nananatili pa rin ito hanggang ngayon, dahilan para ang Canada ay maging kakaiba kumpara sa ibang maunlad na bansa. Sa kabila ng lahat, nananatiling aktibo ang vault bilang ligtas na taguan para sa mga asset ng ibang gobyerno at mahigpit pa ring binabantayan ng seguridad ng Bank of Canada. Kaya sa pandaigdigang pananaw, ang Ottawa Vault ay natatangi. Hindi ito simbolo ng pambansang reserba tulad ng Fort Knox o ng Bank of France, kundi nagsisilbi itong neutral na tagapangalaga ng yaman ng ibang bansa. Sa pamamagitan ng political stability, matibay na seguridad at respeto bilang miyembro ng G7, nananatiling mahalagang bahagi ang Bank of Canada sa pandaigdigang finance. Number 3, the Bank of Japan. Okay, so bago tayo punta diyan sa the Bank of Japan ay meron akong
konting detalye dito sa mga kung paano ginawa tong mga bolt na ito at saan ba ito, sa ibabaw ba ng lupa, nasa loob ba ng building o nasa ilalim ng lupa. Well, tama kayo sa iniisip nyo mga ka-TH. Kahit ang ating Central Bank of the Philippines ay dalawang palapag daw yan na pababa. Ibig sabihin, underground basement na yan. So kung dalawang palapag, bawat palapag ay 3 meters eh. So merong 6 meters deep, 6 meters underground ang lalim ng ating Philippine Central Bank vault na noon daw ay merong 4,000 noon pa yun sa panahon ni Marcos, 4,000 tons of gold bars. Iwan ko lang kung tama yan. Pero ngayon ay nasa ano na lang umabot yata ng 200 plus tons, 210 tons, hindi ko tiyak ang ating gold reserve. Pero tumaas naman sa magandang pangangasiwa sa panahon ni PBBM ay tumaas ang ating gold reserve ng konti at hindi nababawasan at hindi totoo yung sinasabi na ninakaw ni PBBM. Hindi yun. Yung binenta naman ay yun, nagbenta dahil mahal ang gold ngayon at nang bumalik ay bumili na naman tayo ng karagdagang gold bars o ginto na ginawang gold bars na may tatak na Central Bank of the Philippines. So ang ating gold reserve ngayon ay tumaas ng konti yan ayon sa report ng Central Bank sa good governance ni PBBM. Okay, so ito nga pala ang UK at ang Canada gold vault ay nasa 14 meters daw yan pababa, down below 14 meters at mag-elevator pa yung bababa kasi 14 meters at nasa pinakailalim yan ng lupa. Very secured, nasa 2 meters daw ang ano niyan, ang kapal ng konkreto, 2 meters, class A na masa, malalaking bakal ang nakalagay at bomb-proof at hindi basta-bastang mapasok napakaraming ano niyan, security features. So imagine 14 meters down below ang safe vault ay napakalalim na niyan. Kahit na magkaroon ng nuclear na giyera ay manatiling secured yung gold vault ng UK at ng Canada sa Ottawa. Ngayon ay punta naman tayo sa Japan. Napakarami palang ginto ang Japan di ba? Di ba ang Germany ang sumunod sa Amerika? Ngayon ang Japan ay number ano yata to Hindi ako nagkamali, number 5 or number 6. Pwedeng ma-research yan sa Google Basta't na pasok ang Japan sa top 10 na pinakamaraming gold reserve sa lahat ng central bank sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay pang ano lang tayo pang 20 lang tayo. Pero merong 114 countries na merong gold reserves. Pero pang 20 tayo, ibig sabihin ay malapit-lapit tayo sa top 10. Mayaman tayo sa ginto, mga kababayan. Hanggang sa ngayon yun yung totoo niyan. Okay, balik tayo sa video ni Arvin Pulu TV. The Bank of Japan, bilang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, matagal nang kinikilala ng Japan ang kahalagahan ng mga gold reserves para mapanatili ang katatagan ng kanilang pananalapi. Ang Bank of Japan, na nagsisilbing sentral na bangko ng bansa, ay nagtataglay ng higit 850 tonelada ng ginto, dahilan para mapabilang ito sa nangungunang 10 may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Hindi man ito kasing tanyag tulad ng Fort Knox sa Amerika o ng Federal Reserve Bank sa New York, ang mga gold vault ng Japan ay kabilang pa rin sa mga pinakamahigpit ang seguridad sa buong Asya. Matatagpuan ang punong tanggapan ng bangko sa Nihonbashi District sa Tokyo, isang sentrong pinansyal na naging puso ng sistema ng pagbabangko ng Japan sa loob ng maraming siglo. Ang gusali ay itinayo pa noong huling bahagi ng ika-19th century at hango ang disenyo nito sa mga arkitektura ng mga sentral na bangko sa Europa noong panahong iyon.
Matatagpuan ang kanilang mga vault sa malalim na bahagi sa ilalim ng lupa upang maprotektahan laban sa natural na sakuna, paninira o maging pag-atake militar. Ayan, so pareho din pala. Pareho pala ang ano nito, ang design na nasa pinakailalim ng lupa. So, sabihin natin 14 or more than 14. So, pwedeng 16, 17, malalim na yan. Kung 14 meters, yung sa Bank of England at Bank of Canada ay sa Japan, iwan ko lang kung ilan, pero sa palagay ko ay typical ang disenyo nito kasi European nga ang disenyo ng mga bangko eh. Hango sa Europe na disenyo. So, pare-pareho. Tingin ko 14 meters din ang lalim ng basement na ginawang gold depository ng Japan. Okay, balik tayo sa video. Dahil madalas ang lindol sa Japan, isinama sa disenyo ng pasilidad ang kakayahang makatiis ng lindol na higit pa sa karaniwang pamantayan ng mga gusali. Sa loob, ang ginto ay nakaimbak sa anyo ng 400 troy ounce bars, ang parehong uri ng gold bar na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan. Katumbas ng kanilang koleksyon ang tens of billions of US dollars, depende sa pagbabago ng presyo ng ginto. Tanging iilang tauhan lamang ang may pahintulot na makapasok at mahigpit na minomonitor ang bawat galaw ng ginto papasok o palabas ng vault. Kung babalikan ang kasaysayan, naging masalimuot ang relasyon ng Japan sa ginto. Noong Meiji period sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, ipinatupad nila ang gold standard kung saan nakatali ang halaga ng pera sa nakatakdang dami ng ginto. Ito ay ginawa upang i-modernize ang kanilang sistemang pinansyal at maisama ang ekonomiya nila sa Ayan, so gold standard naman talaga ang ang pinagbasihan. Iwan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Kasi kung ma-estimate ang pag-print ng pera sa dami ng ating gold reserve. Sabihin natin, meron tayong gold reserve na 1 trillion na halaga na ginto. So, ibig sabihin, makapag-printa lang tayo ng pera na mayroong 1 trillion sa allowed period of time. Sabihin natin, after 5 years or every 5 years ay magprinta ang Pilipinas. Meron kasing batas ang mga central bank of the world eh. Hindi natin alam. Basta't yung ipiprinta na pera ay nakabase sa halaga ng ating gold reserve. Kaya kung konti lang ang gold mo, edi konti lang ang maprinta mo na pera, di ba? Yan ang totoo. Pero sa China, hindi. Kahit yung ginto nila ay kukunti lang, ay printa ng printa sila. So, ibig sabihin, piki na yon. Wala nang kwenta yung mga bagong printa na pera kasi yung ginto nila hindi dumami. Kukunti lang yun. Ang China ay nasa top 6 yata or top 7 sa world gold reserve. So mataas pa sa kanila ang ang Japan at ang Germany. Ang Russia mas mataas pa rin sa China. Kaya paano nakapagprinta ng napakaraming pera ang China? Meron ngang nagbalita niyan eh. Ganon din sa North Korea, printa ng printa sila, wala nang value yung pera. Kasi nga, kukunti lang yung gold reserve. Lalo na sa North Korea, kukunti lang talaga. Mas mataas pa tayo sa North Korea na gold reserve, mga kababayan. At sino bang nag-set up niyan ng gold reserve? Of course, walang iba kundi yung treasure hunter na presidente, si Marcos. Okay, so eto, tatlong gold depository to na pwedeng dyan maglagay ang mga central banks of the world. So, meron din dyan ang Pilipinas, sigurado yan. Kasi marami tayong narinig na ikinalat nga ang ating gold reserve. At iba rin yung mga ginto ni Marcos na mas marami yun. Mas ikinalat yun sa 170 banks all over the world. Ang ating gold reserve ay dito lang ikinalat sa tatlong bangko na ito, mga kababayan. Okay, so paki-comment na lang sa ating comment section sa inyong masasabi tungkol sa ating mga gold reserve ng ibang bansa na nakalagay dyan sa tatlong napakalaking bangko na tumatanggap ng deposito ng iba't ibang central bank of the world. At hanggang sa muli mga ka-TH, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood.